Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik dito sa inyong paboritong tambayan online. Ako po si Tenten Tugaf at ito ang Teka Muna. For this afternoon, makakasama po natin ang kinatawan ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur, si Representative Johnny Pimentel, para bigyan po tayo ng update sa ongoing Quadcom hearing na sa Huwebes po ay maglulunsad na ng kanilang ika-6 na pagdinig. Magandang araw po, Congressman, at welcome po sa Teka Muna. Magandang hapon, Kuya. Sir, hindi ko na po papahabain at alam kong busy po kayo dyan sa kamera. I understand that there is now an order of arrest against former Secretary Harry Roque. Can you walk us through, sir, paano nangyari po ito at ano po status so far? Actually, nung Friday, it's an order of detention directing the Sergeant at Arms to bring Mr. Harry Roque to the premises of Congress. However, it is pareho rin yan, it has an effect of an arrest warrant, no? Ganun din ang epekto kasi hulihin din si Harry Roque. Anyway, this was a result of the non-compliance of Mr. Harry Roque with regards to the issuance of subpoena ducis tecum. Kasi nung during the third hearing, we requested from Mr. Harry Roque certain documents that are very relevant to the inquiry. Kagaya ng salin niya, income tax return, deed of sale, mga extrajudicial documents regarding the sale of properties. Ika nga, mga importanteng dokumento to shed light on the funds na bidyang lumobo yung pondo niya, no? Now, we issued the subpoena ducis tecum. He was not able to comply. So under our House rules, Section 11, Paragraph D, any resource person that cannot produce or submit documents in spite of the subpoena can be cited for contempt. So yun, sinight na siya for contempt. Ngayon, yung pag-cite for contempt, may kakambal yan. Order to detain him in the premises of Congress. So nung Friday, naaprubahan na po yung order of detention. So Congress, through the Sergeant at Arms, coordinated with the Philippine National Police, sinerve na nila yung order of detention sa office ni Mr. Harry Roque. Unfortunately, hindi po tinanggap ng mga empleyado niya. But just the same, iniwan na lang po doon yung order of detention. Ngayon, nung Saturday, Sunday, I just learned na pinaghahanap na talaga siya ng Sergeant at Arms at mga pulis kasi hindi naman pwedeng mag-serve ng order of detention ng Sergeant at Arms kung hindi kasama ang mga pulis. Wala naman kaming mga ikangang mga empleyado na may mga armas, no? So, Saturday, Sunday, hinahanap na siya, and then ngayong Lunes, hinahanap pa rin siya. So in short, quote-unquote, isang fugitive na po si Harry Roque. Gaano po ka-importante yung kanyang magiging testimonya? Because I understand, Mr. Congressman, this will be the first time na magkakaharap din niya doon sa pagdinig kung sakaling dumating siya sa Huwebes, yung isa sa mga prominent personality doon sa hearing po, si Cassie Ong. Because in the past, he has been claiming na abogado siya ng kumpanya ni Cassie Ong, yung Whirlwind, at hindi po ng Lucky South. Ano po ang inaasahan ninyo in the event na dumating siya? Tama po yun. Sa dalawang hearing na nandun po si Cassandra Leong. Actually, I think it was the first time that Cassandra Leong appeared. That was about 2 weeks ago. Hindi sumipot. 2 beses na po kasi hindi sumisipot si Harry Roque sa hearing po namin in spite of the invitations. Hindi po nagtatagpo si Cassandra Leong at saka si Mr. Harry Roque sa ating hearing. Now, it is very important na itong si Mr. Harry Roque sumipot because tama po yung sinabi ninyo, Attorney Harry Roque
is the legal counsel of Whirlwind Corporation, which is owned, majority owned by Cassandra Leong. 58% po yung ownership ni Cassandra Leong yan. Yung Whirlwind Corporation is the lessor of Lucky South 99, the Pogo operator doon po sa Porac, Pampanga. Now, sinasabi po niya na he is not involved in the Pogo operations, pero ang tanong po natin, bakit sinamahan niya si Cassandra Leong doon sa PAGCOR nung nag-a-apply na ng license sa IGL, Internet Gaming License ang Lucky South. Kasi itong Lucky South 99, actually it started as a service provider lang po, no? After being a service provider, nag-apply ng Pogo license, nabigyan ng Pogo license, nag-operate. Then eventually, hindi ba, i-phase out na yung Pogo, papalitan ng IGL. Ngayon, sometime in 2023, sinamahan ni Harry Roque sa Cassandra Leong, pumunta sila doon sa PAGCOR, nakipagkita kay Mr. Altenco, chairman ng PAGCOR, kung saan inaayos ni Harry Roque yung tax arrears ng Lucky South 99 na $500,000. Kasi hindi naman po sila makaka-apply ng IGL kung meron pang tax arrears yung Pogo nila. So nabayaran yon. Ngayon, ang tanong, sinasabi niya, he is not part of Lucky South 99. Bakit nandun siya? Ang ina-applyan, hindi naman Whirlwind ang nag-apply, kung hindi Lucky South 99. So in short, it just clearly shows that he is really involved sa operations ng Lucky South 99. And then ito pong isang pangyayari po noong July 2024, kung naalala ninyo, may nahuling 2 Chinese national dun sa Tuba, Benguet, sa isang bahay na pag-ari ni Harry Roque. Ngayon, itong PAOK, yun yung mga humuli, actually ang hinahanap ay yung si Wang Yun, no? Ito yung alias Ana na kasama sa operations ng Bamban Tarlac. Pero pagdating ng PAOK doon, ang nahuli hindi si Wang Yun, kundi 2 Chinese national, isang babae, isang lalaki. Yung isang lalaki, nagpanggap na Cambodian national. Pero upon verification, nung nahuli na siya, he is not a Cambodian national but a Chinese national who is wanted for an investment scam in China. Ang totoong pangalan niya, sinabi niyang pangalan niya si Muyern, no? Pero eventually, ang totoong pangalan niya ay Sun Liming, na wanted ng Chinese government. Almost 7 billion yuan. So that is almost 54 billion pesos ang naloko nila sa investment scams doon sa China. Ngayon, ang tanong natin, bakit doon sa bahay ni Harry Roque nahuli? We were also able to find out na yung bahay na pag-aari kasi nino, kasi it is owned by a corporation, PH Corporation, which is in turn, yung PH Corporation is owned by Biancham Holdings, na yung Biancham pag-aari ni Harry Roque. So in short, to cut it short, si Harry Roque talaga may-ari nun. And then, ito pa ang malaking ebidensya, ang pumirma sa lease agreement was si Mrs. Myla Roque. So very clear na doon sa lease agreement, how can you execute a lease agreement? How can you sign as a lessor kung hindi mo pag-aari yung bahay? Hindi po ba? Pwede kang kasuhan nun. Pero the fact that it was Myla Roque who signed the lease agreement just proves that Mr. and Mrs. Roque owns the house kung saan nahuli yung 2 Chinese national. Teka muna po, Kong. Balikan po natin yung sinasabi po ninyong mga dokumento. I mean, ang iba po sa mga dokumento na ito, he even volunteered to present it before the committee, kagaya po nung SAL-N niya. At doon po makikita siguro natin yung korporasyon niya, yung Biancham. And in your past interviews, you have established po na from a very humble beginning, biglang lumaki at lumobo yung capitalization ng Biancham. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting detalye pa about this?
Alam mo kuya, he volunteered to submit but he never did submit. He never produced. Tama po. That was only for public consumption. Na kunwari nag-cooperate siya pero wala naman siyang sinabit na papeles. That is why we issued the subpoena ducis tecum to compel him to submit these documents. Bakit nga natin hininging mga dokumento? Kasi nakita po natin yung Biancham Holdings, ang paid up capital was only 120,000 pesos. But after how many years, in what a coincidence, nung years na nag-operate ng Lucky South 1999, lumaki yung pondo ng Biancham Holdings to 125 million pesos. So tinatanong natin ngayon, saan nanggaling yung 125 million pesos? Dahil napakalaki yung paglobo. From 100,000 pesos, more than 100,000 pesos na paid up capital, lumobo ng 125 million pesos. Ngayon, ang allegations ni Mr. Harry Roque na dahil sa nakabenta daw siya ng lupa sa multinational paratraffic subdivision. Yun nga ang hiningi namin para makita talaga natin kung totoo ba yung sinasabi niya. Kasi paano lumaki yung pondo doon sa Biancham Holdings. Pero unfortunately, he doesn't want to cooperate and he's now into hiding. So, na-compel tayo ngayon na magpatulong sa mga kapulisan. Yung pong asawa niya, kagaya ng nasabi po ninyo, ay pumirma doon sa lease agreement, doon sa mga nahuli sa kanilang tahanan sa Tuba, Benguet. I understand that an invitation was already has been sent doon sa kanyang may bahay. Ano po ang update dito? Ilang pagdinig na rin po ang nakakaraan and at present wala pa rin po siyang pagtugon doon sa imbitasyon ng Kamara. If I'm not mistaken, 2 to 3 hearings na hindi po sumisipot siya. So most probably doon sa Thursday na Quadcom hearing, we will now issue a show cause order. And then after the show cause order, kung di pa rin siya sumipot, we'll issue a subpoena. After the subpoena, then we will cite her for contempt. Yung pong proseso natin, hindi po natin na, kasi maraming sinasabi na without due process itong ginagawa nating hearing, political harassment. That is why we are very careful not to follow our rules. Hindi po namin ginagawang shortcut, na diretso kagad tayong contempt. Ang proseso po kasi niyan ay imbitahin yung resource person. If it does not appear, then we will issue a show cause order. Pag hindi pa rin, we will issue a subpoena ad testificandum. Pag hindi pa rin, we will now issue a contempt order wherein uhuli na siya ng Sergeant at Arms in coordination with the police authorities. Gaya po nung na-establish natin kung naging abogado siya ni Cassie Lim, number 1. Number 2, dun sa mismong tahanan niya sa Tuba, Benguet, nahuli yung dalawang personalidad na merong direktang kaugnayan sa Pogo. But apart from these instances, sir, meron pa ba tayong mga ebidensya na maaring magturo na talagang meron siyang direktang kinalaman sa operasyon ng Pogo sa bansa in the past? Well, ito na lang. Kaya nga kailangan ho natin yung mga dokumento. That will prove the money trail. Yun po ang mapoprove natin na kung saan nanggagaling yung paglobo ng pera niya. And that is why we also want to get the SALN para makita po din natin doon saan nanggagaling yung mga pondo. Because titignan po natin yung flow ng pera na dumaloy sa kamay ni Mr. Harry Roque. At saka itong isa pa, well, it is all circumstantial but then it is very clear that meron siyang link talaga doon sa Pogo operations. Kasi nakikita po natin doon sa Bamban Tarlac din, merong dokumento po din doon na nakuha yung mga PAOK na may pirma si Mr. Harry Roque. So isa na rin po yun, then meron pong itong si A.R. de la Serna. Alam niyo ho ba na si A.R. de la Serna itumira doon sa Porac, Pampanga? Ngayon, sino bang nag-request? Walang bayad po si A.R. de la Serna doon. Nobody can stay there, an outsider. Kasi yung po enclosed po yun, nakapader po yun,
and they're so very strict sa security. However, si A.R. de la Serna nakatira po doon. Anong connection ni A.R. de la Serna doon kay Cassie Ong? Eh, hindi naman niya kilala yon. Eh, it shows that it was Harry Roque who intervened para makatira doon si A.R. de la Serna. Kung nakasama nyo rin naman po si Secretary Roque when he served as member of Congress in the past. Siyempre po, may ilan din kayong mga kasamahan dyan na nagsasabi na siyempre may kortesiya din na ibinibigay sa mga dating kasamahan. But at this point, meron bang efforts from his part po para to reach out sa mga kasamahan niya dyan sa Kongreso para maayos po ito? Opar, wala namang nilalapitan si Mr. Harry Roque. It's true. Ako, nakasama ko siya sa 17th Congress. In fact, magkaibigan kami. But still, we have house rules. This is an inquiry. So we'll have to follow the rules. Alam nyo, hindi naman mahirap yung pagsipot sa pagdinig, no? Because the inquiry or Congress has no prosecutorial powers. We are just conducting a hearing. Hindi naman siya papailan ng kaso. It is not for us to file a case. What we do only after the hearing is completed or terminated, we make a committee report and whatever are the recommendations, we submit it to the judicial or quasi-judicial body for their action, no? So kung meron po tayong kagaya niyan, kung may katiwalian sa gobyerno na inimbestigahan po natin, ang gagawin po niyan, hindi po kongreso ang magpapile ng kaso. Ibibigay po natin yung committee report doon sa DOJ or sa ombudsman or wherever judicial or quasi-judicial body, sila po ang magpapile. So ano po ang kinatatakutan ni Mr. Roque? Kung wala ka naman tinatago, ba't ka matatakot? You just say the truth. Yun lang naman. Ang gusto lang naman natin malaman yung katotohanan. Pero kung ang sinasabi rin po niya, at ito naman ay nalathala na rin sa mga pahayagan at sa ibang mga news outfits. Ang sinasabi po niya is by all these things, with all these things, yung kanyang pamilya daw po ay nalalagay sa gitna ng kontrobersya, naapektuhan na ang kanyang mga anak at ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. And your take on this, Mr. Congressman? Hindi naman ho kaming gumawa ng joint account ni AR, di ba? Di ba ang pagkaalam natin, yung joint account, it's between husband and wife. Siya po ang gumawa nun. And then yung pagpunta po niya sa PAGCOR, nakasama si Cassandra Ong, hindi naman po kaming gumawa nun. Siya rin naman po ang gumawa. And then yung pagpirma ng lease agreement na kung saan pinalist nila sa mga Chinese nationals who are involved with the illegal pogo operations, hindi naman po din kaming gumawa nun. Siya din po. So, bakit niya sasabihin na whatever, na kung nakakagulo nga silang pamilya, it's not our doing, but it's his own doing. Are there indications, sir, na appear si ex-Secretary Roque sa pagdinig? O sa tingin ninyo, may posibilidad na ito ay magtago na lang kagaya ng ibang mga testigo na inaasahan niyo humarap sa kamera? Pag hindi pa siya sumipot dun sa Thursday hearing, most probably the committee will request or pass a motion requesting the Bureau of Immigration to issue a whole departure order for Mr. Harry Roque so that there will be no flight from the concerned resource person out of the country. So yun po ang isang tinitignan po nating hakbang na gagawin ng Quadcom ngayong Huwebes. Meron pong isang detalye, I don't know if my memory serves me right, hindi ko po alam kung ito ay lumabas doon sa pagdinig ng Quadcom o doon sa subcommittee. Lumalabas po doon na during the 2022 elections, nag-donate po si dating Secretary Harry Roque ng more than 30 million pesos sa campaign funds ni then Vice Presidential candidate Sara Duterte. Ito po ba ay tinitignan din ng Quadcom at the moment? Alam ng Quadcom yan. Pero yan kasi that was during the past elections and hindi gaano ka-importante sa Quadcom yun because it is not in any way related to the POGO operations. What we are trying to establish is the link of Mr. Harry Roque with the operations in Porac, Pampanga. To be exact po, dinonate po ni Mr. Harry Roque was 36 million pesos. Pero in so far, I'm sorry sir, but in so far is establishing po yung kanyang net worth.
Hindi po ba sa tingin Hindi na ninyo namin pwede makita yung exact net worth niya dahil yung salin hindi niya sinabit eh. Opo. And you know also that there is a ruling from ombudsman that they will just not release a salin of any public official unless there is a court order, ano. So hirap po tayo kumuha ng salin ni former Secretary Harry Roque. So we will never know the increase of ang sinabit lang niya yata yung 2023, I think, na salin. Pero tinitignan po natin yung past years as early as 2018 ang pinapasubmit po natin para makita po natin magkano ang naidagdag doon sa network niya. There are established jurisprudence na nagsasabi na yung power of contempt is well within the authority of Congress, especially in proceedings such as this, yung ginagawa po ng Quadcom. But there are some quarters, to include siguro si former Secretary Roque, na nagsasabi din naman na mukhang naabuso naman itong contempt to the detriment ng mga invited resource persons po ninyo. Your take on this, Mr. Congressman? Hindi naman, di natin naaabuso yan as long as there is reason for a person to meron po kasi tayong house rules din. Now, tama po kayo. It is very clear in the Constitution that Congress, in this case, the Senate and the House of Representatives, is allowed to conduct inquiries in aid of legislations in accordance to the rules of governing procedure. Ngayon, yung ginagawa mo po natin, meron tayong house rules. Very clear doon. Kahit tignan ho ninyo yung paragraph na yun. In aid of legislation in accordance with the rules of governing procedure. And meron po tayong governing procedure pang-conduct ng hearings. In Section 11, there are six paragraphs or six grounds for a person to be cited for contempt. Ito para malaman nun ninyo, no? Una, yon, alam na nyo yon, yung hindi pagsipot, refusal without legal excuse to obey summons. Pangalawa, refusal to be sworn or placed under affirmation. Kasi kada hearing natin, we ask all the resource persons to take their oath so that kung mali yung mga sinasabi nila o kasinungaling yung sinasabi nila, we can accuse them of perjury. Refusal to answer any relevant inquiry. Kung ayaw mong sumagot, you can also be cited for contempt. At saka yung paragraph din, sinabi ko na sa'yo na yung hindi pag-submiti ng mga pertinent documents na kinakailangan ng komitiba. And then yung acting in a disrespectful manner towards any member of the committee or any misbehavior. Ganun po ang ginawa natin nung kay Celis. If you recall, during the hearing of SMNI, medyo unruly po, misbehave si Mr. Celis, hindi siya nagbibigay ng respeto sa members, he was cited for contempt. And then the last is undue interference in the conduct of proceedings. Pero yun, medyo hindi naman masyadong nagagawa ng mga resource persons yun. So those are the six grounds. So very clear naman doon sa Constitution, in accordance with the rules governing procedure. In this case, we do have a rules of procedure. With your permission, sir, puntahan ko lang po si suspended Bamban Mayor Alice Guo. At present po, nakadetini siya sa Senado. And I understand merong pakikipag-usap ang Kamara para imbitahan si Mayor Guo dyan sa pagdinig sa Kamara. Ano na po ang development dito? Hindi ko po alam kasi it's the committee secretariat who will be coordinating with the Senate committee secretariat for the request. At the moment po kasi we were focused on the investigation ng Lucky South 99. If you recall, isang beses pa lang po nag-attend si Cassandra Leong. And we know very well that si Cassandra Leong is at the center of this PORAC Pampanga operations, no?
She incorporated din po sa Lucky South 99. And then she is the authorized representative. Malaki yung posisyon ni ni Cassandra Leong sa Lucky South 99. He is the personal assistant of the big boss, Duan Renwu. Not only that, he is a personal translator. He is, she is the constant companion of the big boss. In fact, dahil she has the trust and confidence of the big boss, doon siya nakatira sa bahay ni big boss na si Duan Renwu. So alam niya ho. And then nakita niyo sa pagdinig natin, yung executive assistant ni Cassandra Leong na si Baterna, nakapangalan nga yung cheque sa kanya, pero humahawak ng cheque po si Cassandra Leong. Ginagawang trabaho lang po ni Baterna, pirma ang cheque. After pirma ng cheque, binabalik po yung checkbook doon kay Cassandra Leong. In short, Cassandra Leong was heavily involved in the illegal pogo operations in Porac, Pampanga. Siya talaga po nakakaalam. Siya din po ang nakikita natin nagmamanage ng day-to-day operations. Even the gate passes, kailangan may approval galing sa kanya kung sinong pwede pumasok, sinong pwedeng lumabas. So you just can imagine her involvement at the day-to-day operations and then yung link dun sa big boss. Yung big boss kasi hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-English. So pinapass through niya kay Cassandra Leong yun. So lumalabas na si Cassandra Leong talaga ang manager ng Pogo operation. Speaking of Cassandra Leong, Kong, yung kanyang mga abogado po ay nagpahayag na parang sinasabi nila ayaw na nilang tumistigo si Cassie Ong sa mga susunod na pagdinig ng Kamara. Ano po ang tsansa na sa Huwebes ay makakasama po ninyo siya? Sisipot si Cassandra Leong, I'm very sure, because she is detained under the premises of Congress. However, whether she answers or not, that is highly questionable, no? Kasi ganitong nangyayari While we are conducting a hearing, there is already a case filed by AMLA sa money laundering. So ang isasagot ni Cassandra Leong niyan, Mr. Chairman, or to the committee members, I refuse to answer because I might incriminate myself because there is already case filed, which is sufficient grounds for her not to answer kasi mayroon nang kaso. Unfortunately, this is very unfortunate. Inabutan na kami ng kaso. Not only that, isusunod niyata ng PAOK, I think, or NBI, yung kaso naman ng human trafficking, kasama rin po si Cassandra Leong doon. So may kaso na ho eh. So they will invoke the right of self-incrimination. I don't know if you have already heard of the pronouncements mo, pero parang lumalabas din, tinitignan din ng PAOK ata at ng prosecutorial arm ng gobyerno na kung if the evidence warrants, parang si Secretary Harry Roque din po ay tinitingnan nila doon sa kasong qualified human trafficking. I don't know if you've heard of this, Kong. Well, that is already up to the NBI or DOJ or whoever judicial or quasi-judicial body upon their investigation kung anong lalabas. Pero hindi po ko pa nadidinig yan because as far as I'm concerned, ang nalalaman ko lang po dito ay yung sa Quadcom. Pero yun nga, as early as 2 weeks ago, meron akong kaso sa AMLA. Check po natin kung yung human trafficking ina-file na ba. Apo. For my second to the last question, Kong, yung ginagawa po ninyong pagdinig ay malinaw naman at ito ay paulit-ulit din namang sinasabi ng mga miyembro ng Kamara. These are being done in aid of legislation. But when these hearings are over, ano po ba ang inaasahan nating mga pieces of legislation ang pwede nating itulak diyan sa Kamara? Specifically siguro dito po sa Pogo. That will have to be thoroughly studied, maybe sa law enforcement, isa yan na medyo may pagbabago. Then yung sa granting ng lisensya ng una Pogo, ngayon IGL na, So doon sa mga regulatory bodies, marami ho. Then doon sa LGUs din, ano ba ang dapat gawin nila? Kasi yung isang mayor sa Pampanga,
Sa PORAC, sinasabi niya, wala ho daw siyang alam. Napakalaki ng complex. So, those are the things that will be incorporated doon po sa committee report, no? And it will be up to the committee secretary. We have lawyers, legal researchers na magre-research niyan. Ano ba ang dapat baguhin natin na batas? Ano ba ang mga batas na dapat na ipapasa natin para hindi na po mangyayari, maulit itong mga ganitong pangyayari. Opo. Sa gitna po ng lahat ng pagdinig na ginagawa ng Quadcom at present, ang sentro po niyan ay ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I understand that an invitation has already been sent to the former president to appear before these investigations. Hindi naman po natin siya makukumpel. But at present po, ano ang efforts na ginagawa naman po ng Kamara para bigyan din siya ng pagkakataon to air his side of the story, Mr. Well, Congressman? this is another issue, no? Kasi tatlong issue po yung tinatalakay natin sa Quadcom. One is the GK? illegal operations, pangalawa po yung illegal drugs, and then yung pangatlo po yung EJK, no? At the moment, or actually in the fourth hearing rather, we issued already an invitation to former President Duterte, no? Pero wala ho siyang sagot, and I think on Thursday, the committee will decide whether we will send another invitation. Sa pagkangayon po, we have no plans yet to compel him. As a courtesy to a former president, binibigyan din po natin ng malaking respeto yung posisyon niya na pagka-presidente po. So sa pagkangayon, invitation lang po. We have not come to an action wherein we will have to compel him to attend. Ito lang po naman, invitation lang for him to be given an opportunity to clear his side. Kasi let me make it clear na hindi po ang committee ang nagtuturo sa kanya, kung hindi yung resource persons po, no? Opo. Yung resource person, which in this case is Colonel Jerry Padilla, and it was corroborated by the killer himself dahil nandong katabi siya nung tumawag po. Yun po ang sinasabi doon sa affidavit. So Opo. it is not the members, it is not the congressmen na nagtuturo po kay former president, but rather it is the resource person. As for my last question, sir, yun pong deadline ng filing ng Certificate of Candidacy ay nasa October 8 na po yan. Alam naman po natin. Meron ba tayong, alam ko po na yung mga miyembro din ng Kamara magiging busy na rin po, pabalik ng distrito, mga kampanya, etc. But do you have a specific timetable po to wrap up itong pagdinig na ito? Meron po ba kayong tinitingnan na ganong timetable? Wala at pa this po point? kasi hindi pa ho natatapos ito. Marami pa tayong mga personalities na mga iimbitahin. So at the moment, there is no plan yet to terminate the Quadcom. And then kung tatanungin po ninyo, kung may hearing ba sa October, there's a big possibility there might be a hearing on October after the filing kasi allowed naman po ang mga committees to conduct hearings as long it is approved by the Speaker. On that note, maraming salamat po. Second District Congressman Surigao del Sur, Congressman Johnny Pimentel. Maraming salamat po, sir. Salamat din po. Mabuhay po kayo. Thank you po. Malinaw po yung narinig natin kay Congressman Pimentel. Naghihintay lang po ang Kamara para sa pagdating at pagdalo ni Ginoong Harry Roque. Alam po niya ang prosesong ito dahil gaya nga po ng alam nating lahat, naging congressman po siya. Isa po siyang magaling na manananggol. Kaya po yung proseso na ito ay kailangan niyang pagdaanan para mabigyan din siya ng pagkakataon to air his side of the story. So siguro po lahat tayo ay mag-aantabay kung siya ba ay dadalo sa pagdinig na ito para once and for all, masagot na niya yung maraming katanungan na maaaring ibato sa kanya ng dati niyang mga kasamahan sa Kamara. Hanggang sa susunod po, sana patuloy niyo kong suportahan ang programang ito. Ako po si Tenten Tugaf at ito ang Teka Muna.